Magandang araw sa lahat. Ako si Dr. Luis Fernando Garcia. Ngayon ay susuriin natin ang paksa Lason Tamawan na nakakasira sa iyong mga bato. Gusto kong talakayin ngayon ang numero unong pagkakamali na nakakaapekto sa ating mga bato. Ang mga organ na to ang nagsasala ng ating dugo at nag-aalis ng mga toksin. Kapag maayos ang kanilang paggana, hindi sila nagbibigay ng anumang senyales, ngunit karamihan sa atin ay gumagawa ng mga pang-araw-araw na pagkakamali na sumisira sa kanila mula sa ating iniinom hanggang sa ating binabalewala sa mga label ng pagkain. Kaya naman tingnan natin ang 6 na pagkakamali na pinakamalaking banta sa iyong mga bato. Sasabihin ko sa iyo kung alin ang numero 1, ang pinakamadalas at pinakamapanira. At titingnan natin ang 3 natural na pagkain na gumagawa ng kabaligtaran, pinoprotektahan ang mga organ na ito na sumasala mula sa pagkasira. At isa sa mga pagkakamaling ito ay ang chronic dehydration. Marami ang nabubuhay na may patuloy na uhaw at hindi man lang nila alam. Kailangan ng iyong katawan ng tubig upang maayos na makapagsala ang iyong mga bato. Kung walang sapat na likido, nagiging konsentrado ang ihi, nagiging siksik, at ang densidad na yon ay pumipilit sa iyong mga bato na magtrabaho ng doble para alisin ang mga dumi. Ang problema ay huli na dumarating ang uhaw. Kapag naramdaman mo to, maaaring oras na ang lumipas na humihingi ng tubig ang iyong katawan at napipilitan na ang iyong mga bato. At paano mo malalaman kung umiinom ka ng sapat? Nagbibigay sa iyo ng clue ang iyong ihi. Sa pangkalahatan, kung ito ay mapusyaw, na dilaw, halos transparent, maayos ka. Kung ito ay madilim na dilaw, halos amber, kailangan mo ng mas maraming likido. Totoo, ang kulay ng ihi ay isang kapaki-pakinabang na gabay, ngunit hindi isang eksaktong termometro. Ang ilang mga pagkain o suplemento ay maaaring magbago ng kulay nito nang walang problema, ngunit kung palagi mo itong nakikitang madilim, ito ay isang malinaw na senyales. Ang pangunahing formula ay 30 ml ng tubig para sa bawat kilo ng iyong timbang. Kung ikaw ay tumitimbang ng 70 kilo, kailangan mo ng humigit kumulang 2 litro at 100 ml sa isang araw. Ngunit maaaring mag-iba ito depende sa iyong aktibidad. Kung nag-ehersisyo ka ng matindi kung mainit ang panahon o kung gumugugol ka ng oras sa labas sa ilalim ng araw, mas maraming likido ang nawawala sa iyong katawan sa pamamagitan ng pawis. Sa mga kasong iyon, tumataas ang iyong pangangailangan sa tubig. Maaari mong simulan ng araw sa 2 baso ng tubig sa umaga paggising pa lang. Nagpapaandar to sa iyong mga bato at naghahanda sa iyong digestive system. Kung nababato ka sa tubig lang, maaari kang magdagdag ng hiwa ng kalamansi, pipino o sariwang luya. Sa ganoong paraan, nakakakuha ka ng lasa at karagdagang antioxidants. At para hindi maantalang yung pagtulog, inumin ang karamihan ng tubig bago mag-alas 7 ng gabi. Pagkatapos ng oras na yon, maliliit na higop lang kung nauuhaw ka. Ngunit ang hydration ay simula pa lamang. Ang susunod na pagkakamali ay may kinalaman sa isang bagay na masyadong naroroon ngayon. Alam natin kailangan ng sodium, ngunit ang labis na asin ay nakakasira sa iyong mga bato. At ang bitag ay ang tunay na kaaway ay hindi nagmumula sa lalagyan ng asin sa iyong mesa. Nagmumula ito sa mga processed foods. Tinapay, processed meat, deboteng sauces, biscuit, instant soups. Bawat isa ay may dalang napakaraming asin na hindi mo nakikita o natitikman.
Ang iyong katawan ay nangangailangan ng mas mababa sa 2 gramo ng sodium sa isang araw. Katumbas iyan ng isang kutsaritang walang puno ng asin, ngunit karamihan ay kumakain ng doble o triple ng hindi napapansin. At ano ang mangyayari kapag nakakatanggap ng ganoong karaming sodium ang iyong katawan? Kailangang magtrabaho ng walang tigil ang iyong mga bato para alisin ito. Sinusala nila ang dugo, hinihiwalay ang sodium at inilalabas ito sa ihi. Ang patuloy na pagsisikap na iyon ay nagpapagod sa kanila. Bukod pa rito, ang labis na sodium ay nagpapanatili ng tubig sa iyong katawan, nagpapataas ng dami ng dugo at nagpapataas ng iyong presyon ng dugo. Ang mataas na presyon ay nakakasira sa maliliit na arterya ng mga bato, ang mga gumagawa ng pinong trabaho ng pagsasala. Sa paglipas ng panahon, ang mga arterya na yon ay tumitigas, nawawalan ng flexibility, at nagsisimulang bumaba ang paggana ng mga bato. Kaya paano mo ito may iwasan? Bumalik sa pangunahing kaalaman, kumain ng mga sariwang pagkain, gulay, prutas, legumes at whole grains. At kung bumibili ka ng nakabalot na pagkain, basahin ang label. Hanapin ang dami ng sodium. Kung ang isang serving ay mahigit sa 500 mg, mas mabuting iwan na lang sa estante. Maaari mong lasahan ang iyong pagkain ng walang asin, gumamit ng sariwang herbs, oregano, basil, cilantro, parsley, at gayon din ng mga pampalasa, cumin, smoked paprika, turmeric, at black pepper. Ngayon, kapag nagluluto ka, maaari kang magdagdag ng kalamansi o suka sa huli. Pinatitingkad ng asid ang mga lasa, ginagawang mas matindi ang lasa ng iyong pagkain nang hindi nangangailangan ng asin. Bukod pa rito, maaari mong balansehin ang sodium na kinakain mo sa potassium. Tumutulong ang potassium sa iyong mga bato na ilabas ang labis na sodium. Makikita ito sa saging, avocado, patatas, spinach, at pati na rin sa kalabasa. Ngunit humahantong ito sa susunod na pagkakamali, ang isa na ginagawa ng marami sa pag-aakalang ginagawa nila ang tama. Ang mga anti-inflammatory, ang pinakamadaling makuhang tableta, ibuprofen, naproxen, diclofenac, binibili mo ang mga ito ng walang reseta at marami ang umiinom ng mga ito para sa pananakit ng ulo, pananakit ng kalamnan, para sa regla. At gumagana sila, nawawala ang sakit, ngunit bawat tabletang nilulunok mo ay may kapalit sa iyong mga bato. Ang mga gamot na ito ay humaharang sa mga enzyme na tinatawag na cyclooxygenases na gumagawa ng prostaglandins sa mga molekula na nagdudulot ng pamamaga at sakit. Sa pamamagitan ng pagharang sa mga ito, nawawala ang sakit, ngunit narito ang problema, tumutulong din ang prostaglandins na panatilihin ang daloy ng dugo sa iyong mga bato. Kapag hinarang mo ang prostaglandins, nababawasan mo ang daloy na iyon. Mas kaunting dugo ang umaabot sa mga glomeruli na siyang mga unit ng pagsasala ng iyong mga bato. Kaya't sa mas kaunting dugo, hindi maayos na makapagsala ang iyong mga bato. Nag-iipon ang mga toxin at sa paglipas ng panahon, nasisira ang mga glomeruli na iyon. Siyempre, kung paminsan-minsan ka lang umiinom ng anti-inflammatory, ang panganib ay mababa. Maaring bumawi ang iyong katawan, ngunit kung iniinom mo ang mga ito bawat linggo o bawat araw, nag-iipon ang pinsala. At ilang tao ang umiinom ng anti-inflammatory bawat araw. Mas marami kaysa sa iniisip natin dahil karaniwan ang chronic pain, pananakit ng likod, arthritis, migraine. At ang mabilis na solusyon ay isang tableta. Ang problema ay ang mabilis na solusyon na iyon ay nagiging ugali at ang ugaling iyon ay unti-unting sumisira sa mga bato. Kung meron kang chronic pain, maghanap ng mga alternatibo.
Ang turmeric ay maaring makatulong na bawasan ang pamamaga at sakit. Kalahating kutsarita ng turmeric powder na may kaunting black pepper 2 beses sa isang araw na hinalo sa iyong mga pagkain, maaari mo ring subukan ang sariwang luya. 2 o 3 sentimetro ng gadgad na luya sa mainit na tubig bilang tsaa. Pinapakalma ng luya ang pamamaga at pinapawi ang pananakit ng kasukasuan. At kung kailangan mong uminom ng anti-inflammatory, kausapin ang iyong doktor. Marahil ay maaari mong gamitin ang pinakamababang posibleng dosis o inumin lamang ito kapag hindi na makayanan ang sakit, hindi bilang pang-araw-araw na gawain. Magpapasalamat ang iyong mga bato. Ngunit merong isang bagay na mas mapanganib kaysa sa mga anti-inflammatory, isang bagay na hindi napapansin sa loob ng maraming taon. Ito ang pinakamapanira at hindi nakikitang pagkakamali. Marami ang naniniwala na kung hindi sila nakakaramdam ng sakit, maayos ang kanilang mga bato. Ngunit hindi sumasakit ang mga bato kapag nagsisimula silang bumaba ang paggana. Walang pain receptor sa tissue ng bato. Maaari kang mawalan ng hanggang 70% ng iyong renal function at walang maramdaman, walang pagkapagod, walang discomfort, wala. Yan ang bitag. Kapag sa wakas lumitaw ang mga sintomas, huli na. At ano ang mga sintomas na ito na huli na? Pamamaga ng mga bukong-bukong matinding pagkapagod, pagduduwal, pagkalito ng isip, pangangatin ng balat. Kaya ang pagtitiwala sa iyong nararamdaman ay isang pagkakamali. Hindi ka maaaring umasa lamang sa mga senyales. Kailangan mo ng datos. Ang isang blood test bawat taon ay maaaring sumukat sa iyong creatinine na isang waste product na inaalis ng iyong mga bato. Kung mataas ang iyong creatinine sa pangkalahatan, ay hindi maayos na nagsasala ang iyong mga bato. Mahalaga rin na sukatin ang iyong glomerular filtration rate na nagsasabi sa iyo kung anong porsyento ng renal function ang mayroon ka at ito ay dapat na higit sa 6 na po. At sa ihi, maaari mong sukatin ng albumin. Ito ay isang protina na kung lumitaw sa iyong ihi, nangangahulugang may mga butas ang iyong mga renal filters. Hindi dapat dumaan ang mga protina sa ihi. Ang mga pagsusuring ito ay mura at nagbibigay sa iyo ng impormasyon na hindi mo makukuha sa anumang iba pang paraan. Kung ikaw ay higit sa 40 taong gulang, magkaroon ng pagsusuri bawat taon. Kung meron kang diabetes o mataas na presyon bawat 6 na buwan. Ito ang 2 pinakamalaking risk factors para sa sakit sa bato. Tandaan na kapag pinag-uusapan natin ng mga bato, hindi magandang maghintay na makaramdam ng anuman dahil kapag nakaramdam ka ng anuman, nawalan ka na ng maraming taon ng renal function, ngunit meron pang isang salik na hindi pinapansin ng marami. Isang bagay na nangyayari sa iyong bituka at direktang nakakaapekto sa iyong mga bato. Ang iyong bituka at ang iyong mga bato ay mas konektado kaysa sa karaniwang iniisip. Kapag hindi balanse ang iyong gut microbiota, gumagawa ka ng mas maraming toxin. Ang mga toxins na iyon ay pumapasok sa iyong dugo at umaabot sa iyong mga bato na kailangang salain ang mga toxins na iyon. Ngunit kung ang daloy ng toxins ay patuloy, ang iyong mga bato ay labis na nagkakaroon ng trabaho na mamaga at sa paglipas ng panahon ay nasisira. Isa sa mga toxins na iyon ay tinatawag na indoxyl sulfate. Ginagawa ito kapag ang ilang bakterya sa bituka ay naghihiwalay ng tryptophan, isang amino acid na nagmumula sa mga protina na iyong kinakain.
Ang indoxyl sulfate ay naglalakbay sa iyong dugo patungo sa iyong mga bato at doon ay sinisira ang mga selula ng renal tubule. Pinapabilis nito ang paglala ng chronic kidney disease. Ang isa pang toxin ay tinatawag na p-cresyl sulfate na nagmumula sa paghihiwalay ng tyrosine, isa pang amino acid at meron ding parehong epekto, sinisira nito ang iyong mga bato. Kaya kapag mas hindi balanse ang iyong microbiota, mas maraming toxins ang iyong ginagawa at mas maraming pinsala ang naiipon sa iyong mga bato. Ngunit paano mo malalaman kung hindi balanse ang iyong microbiota? May mga senyales, madalas na utot, pamamaga ng tiyan, chronic constipation o paulit-ulit na pagtatae. Lahat ng ito ay senyales ng dysbiosis. Kung gusto mong protektahan ang iyong mga bato, kailangan mong alagaan ang iyong bituka. Kumain ng fiber, mga berdeng dahon na gulay, broccoli, carrots, kalabasa, mansanas at peras. Nagpapalusog ang fiber sa mabuting bakterya sa iyong bituka at ang mga bakterya na iyon ay gumagawa ng short-chain fatty acids na nagpapapakalma sa pamamaga. Maaari ka rin kumain ng mga fermented na pagkain, homemade sauerkraut, mahirap hanapin dito sa Pilipinas, kaya maaaring atsara, kimchi, unsweetened vegetable yogurt. Ang mga pagkain ito ay nagdadala ng buhay na bakterya na naninirahan sa iyong bituka at nagpapalit sa masasamang bakterya. At mas mabuti pa iwasan ang animal protein. Kung mas maraming animal protein ang kinakain mo, mas maraming substrate ang ibinibigay mo sa bakterya na gumagawa ng uremic toxins. Mas mabuting balansehin ang yung protina, kumain ng mga legumes, tofu, tempeh. Ang mga plant-based na pinagmumulan na to ay gumagawa ng mas kaunting intestinal toxins. Ang pag-aalaga sa iyong microbiota ay hindi optional. Ito ay isang mahalagang bahagi ng pagprotekta sa iyong mga bato. Ngunit mayroon pang isang pagkakamali. Ang isa na nakatago sa halos lahat ng processed foods at hindi ito asukal, ito ay mga phosphates. Ang mga phosphates ay nasa halos lahat ng processed foods. Ginagamit ang mga ito bilang preservatives, stabilizers, thickeners. Makikita mo ang mga to sa soft drinks, processed meats, industrial cheeses, tinapay pastries at fast food. At syempre, ang phosphorus ay isang mineral na kailangan ng iyong katawan. Ito ay nasa iyong mga buto, sa iyong mga ngipin, sa iyong mga selula. Ngunit kapag kumonsumo ka ng labis, kailangan itong alisin ng iyong mga bato. At narito ang problema, ang mga added phosphates ay halos 100% absorb, mas malaki kaysa sa natural na phosphorus mula sa sariwang pagkain. Kapag kumain ka ng legumes, nakukuha mo ang humigit kumulang 40 hanggang 60% ng phosphorus na taglay nito. Ngunit kapag uminom ka ng soft drink na may added phosphates, halos lahat ay nasisipsip. Hindi handa ang iyong mga bato na hawakan ang dami na iyon. Kailangan nilang magtrabaho ng walang tigil upang mailabas ang mga ito. At sa paglipas ng panahon, ang pagsisikap na iyon ay nakakapagod sa kanila. Bukod pa rito, ang labis na phosphorus sa iyong dugo ay may side effect, naglalabas ito ng calcium mula sa iyong mga buto. Humihina ang iyong mga buto, nagiging marupok, at ang calcium na lumalabas sa iyong mga buto ay maaring maipon sa iyong mga arterya. Ito ay tinatawag na vascular calcification. Tumitigas ang iyong mga arterya, nagiging matigas at nagpapataas iyon ng iyong presyon ng dugo at nakakasira sa iyong puso. Ito ay isang vicious cycle.
Ang labis na phosphorus ay nakakasira sa iyong mga bato. Ang iyong mga nasirang bato ay hindi makapag-alis ng phosphorus at bumibilis ang pinsala. Ang tanging paraan upang masira ang cycle na iyon ay iwasan ang mga added phosphates. Basahin ang mga label. Hanapin ang mga salitang ito: sodium phosphate, pyrophosphate, triphosphate, polyphosphate, phosphoric acid. Kung makita mo ang alinman sa mga ito, mas mabuting iwanan ang produkto sa estante. At kung kumakain ka ng protina, pumili ng mga sariwang pinagmulan: firm, tofu, tempeh, homemade cooked chickpeas. Wala ng processed plant-based meats, punong-puno ang mga iyon ng added phosphates. At paano naman ang mga soft drinks? Bawat lata ng soft drink na may phosphoric acid ay isang direktang suntok sa iyong mga bato. Kung maaari, palitan ng soft drinks ng sparkling water na may hiwa ng kalamansi o ng unsweetened cold infusions. Ang pagprotekta sa iyong mga bato mula sa added phosphates ay isa sa mga pinakamahusay na desisyon na maaari mong gawin. Ngunit meron pang isang pagkakamali at ito ay may kaugnayan sa asukal. Ang mga refined carbohydrates ay puting tinapay, puting pasta, puting bigas, pastries, biskwit, at sugary cereals. Ang lahat ng mga pagkain ito ay nagpapataas ng iyong glucose sa dugo. Kapag mabilis na tumataas ang iyong glucose, naglalabas ng insulin ang iyong pancreas at ibinababa ng insulin ang asukal. Ngunit kung kumakain ka ng refined carbohydrates buong araw, ang iyong pancreas ay walang tigil na nagtatrabaho. Sa paglipas ng panahon, nagiging insulin resistant ang iyong mga selula. Kailangan maglabas ng mas maraming insulin ang iyong pancreas upang makamit ang parehong epekto at nagsisimulang manatiling mataas ang iyong glucose. Ang problema ay ang mataas na glucose na yon ay nakakasira sa iyong mga bato. Ang asukal sa dugo ay gumaganap bilang isang kristal. Kinakaskas nito ang mga pader ng iyong mga daluyan ng dugo. Sinisira nito ang endothelium na siyang inner lining ng iyong mga arterya at sinisira nito ang mga glomeruli ng iyong mga bato na siyang mga microscopic filters. Meron silang delicate membranes. Kapag sinisira to ng asukal, nagiging porous ang mga membranes na yon. Nagsisimula silang magpalabas ng mga protina na hindi dapat dumaan. Ito ay tinatawag na proteinuria at ito ay isang maagang senyales ng pinsala sa bato. Bukod pa rito, ang mataas na glucose ay nagpapataas ng presyon sa loob ng iyong mga glomeruli. Ang sobrang presyon na iyon ay nagpapagod sa kanila, nagpapapasa sa kanila, at sa paglipas ng panahon ay huminto sila sa paggana. Kung meron kang diabetes, mas malaki ang panganib. Ang diabetes ang numero 1 sanhi ng chronic kidney disease sa mundo. Isa sa bawat 3 nasa hustong gulang na may diabetes ay may pinsala sa bato. Ngunit hindi mo kailangan ng diabetes para sirain ang iyong mga bato sa asukal. Sapat na ang pagkakaroon ng chronically high glucose. Kahit na hindi ka umabot sa mga antas ng diabetes, ang mataas na glucose na yon ay unti-unting sumisira sa iyong mga bato. At alam mo na ang solusyon, palitan ang mga refined carbohydrates ng whole grain carbohydrates. Kumain ng brown rice, quinoa, whole oats, whole wheat bread. Ang mga carbohydrates na to ay may fiber na nagpapabagal sa pagsipsip ng asukal. Dahan-dahan ang pagtaas ng iyong glucose at hindi tumataas ang iyong insulin. Maaari ka ring magdagdag ng protina at healthy fats sa iyong mga pagkain. Ang isang plato ng chickpeas inihaw na gulay, avocado at olive oil ay nagpapanatili ng iyong glucose na matatag.
Walang pagtaas, walang pagbaba at iwasan ang mga fruit juices kahit na natural ang mga ito. Ang isang orange juice ay may lahat ng asukal ng ilang oranges ngunit walang fiber. Ito ay isang direktang suntok ng glucose. Mas mabuting kumain ng buong prutas, mansanas, peras, berries. Pinoprotektahan ng fiber ng buong prutas ang iyong mga bato mula sa epekto ng asukal. Itong ideya, kung mapanatili mong matatag ang iyong glucose, pinoprotektahan mo ang iyong mga bato mula sa isa sa mga pinakamahalagang pinsala na maaari nilang maranasan. At ngayon na alam mo na kung ano ang iibahan, tingnan natin ang 3 pagkain na aktibong makakaprotekta sa iyong mga bato. Ang una ay ang mga berries, blueberries, raspberries, blackberries at strawberries. Ang kanilang pula at lila na kulay ay nagmumula sa mga molekula na tinatawag na anthocyanins na mga antioxidant. At ang kanilang trabaho ay i-neutralize ang mga free radicals na mga unstable molecules na may unpaired electron at ginagawa silang reactive. Naglalakbay sila sa lahat ng dako na nagnanakaw ng electrons mula sa ibang mga molekula. At ito ay nakakasira sa mga cell membranes ng iyong mga selula, nag-oxidize sa iyong mga tissue. Ang bagay ay ang iyong mga bato at ang sa akin ay nalantad sa maraming free radicals. Sa bawat oras na nagfa-filter sila ng dugo, ang mga free radicals ay nabubuo bilang byproduct. Kung ang mga radicals na iyon ay hindi ma-neutralize, sinisira nila ang mga selula ng glomerulus. Kaya't ito ang ginagawa ng anthocyanins mula sa mga berries, pumapasok sila sa iyong dugo, naglalakbay patungo sa iyong mga bato, at doon ay sinasala ang mga free radicals na iyon. Dina-deactivate nila ang mga to bago pa man masira ang iyong mga selula. Bukod pa rito, binabawasan ng anthocyanins ang pamamaga. Nakita na natin na ang chronic inflammation ay isa sa mga pangunahing mekanismo ng pinsala sa bato. Hinarang ng mga anthocyanins ang mga pro-inflammatory molecules, pinapakalma ang panloob na kapaligiran ng iyong mga bato. May epekto rin ang mga cranberries sa mga urinary tract infections. Maraming tao ang dumaranas ng paulit-ulit na impeksyon at bawat impeksyon ay maaaring umakyat sa urethra patungo sa mga bato. Kung ang isang impeksyon ay umabot sa kanila, maaari itong magdulot ng pyelonephritis na isang pamamaga ng renal tissue. Ngunit pinipigilan ng cranberries ang mga bakterya na dumikit sa mga dingding ng iyong urinary tract. Hindi makapagkolonya ang mga bakterya at kung walang kolonisasyon, walang impeksyon, kaya paano ka kumakain ng mga berries para protektahan ng iyong mga bato? Ang dami na nagpapakita ng benepisyo sa mga pag-aaral ay humigit kumulang 1 tasa sa isang araw. Maaari mo itong kainin ng sariwa sa almusal na hinalo sa oats o unsweetened vegetable yogurt. Maaari mo rin itong i-freeze. Ang mga frozen berries ay nagpapanatili ng kanilang anthocyanins. Maaari kang gumawa ng smoothies. 1 tasa ng frozen berries, 1 saging, 1 dakot ng spinach, tubig o plant-based milk. I-blend mo at meron kang smoothie na puno ng antioxidants. Kung hindi ka makahanap ng sariwang berries, gumagana rin ang frozen at mas mura. Bumili ka ng 1 malaking bag ng pinaghalong berries at itago ito sa freezer. Tumatagal ito ng buwan. Higit sa lahat, iwasan ang mga commercial berry juices. Karamihan ay may added sugar at ang proseso ng paggawa ng juice ay nag-aalis ng fiber.
nawawalan ka ng bahagi ng mga benepisyo. Ngayon, kung ang mga berries ay nagpoprotekta sa pamamagitan ng antioxidants, ang susunod na pagkain ay gumagana sa mas malalim na antas. Nagpapagana ito ng mga detoxification system sa loob ng iyong mga selula ng bato at kabilang sa isang pamilya ng mga gulay na hindi gaanong pinahahalagahan ng karamihan, ang mga cruciferous vegetables, broccoli, cauliflower, kale, Brussels sprouts, repolyo at arugula. Ang mga gulay na to ay mga renal protectors. Mula sa dalawang anggulo, binabawasan nila ang lason sa iyong katawan at pinapakain ng iyong microbiota. Simulan natin sa detoxification. Ang mga cruciferous vegetables ay may mga compound na tinatawag na glucosinolates. Kapag hinihiwa mo o nginunguya ang mga gulay na to, ang mga glucosinolates ay nagiging isothiocyanates. Ang mga isothiocyanates ay nagpapagana ng mga enzyme sa iyong atay na tinatawag na phase 2 enzymes. Ang mga enzyme na to ay kumukuha ng mga toxins, binabago ang mga to sa mas kaunting mapanganib na anyo at inihahanda ang mga to para mailabas ng iyong katawan. Mas kaunting toxins na umiikot sa iyong dugo ay mas kaunting trabaho para sa iyong mga bato at mas kaunting pinsala na naiipon. Meron ding sulforaphane ang mga cruciferous vegetables. Ang sulforaphane ay isang compound na nagpapababa ng pamamaga at oxidative stress. Pinoprotektahan nito ang mga selula ng iyong mga bato mula sa pinsala at ang broccoli ang may pinakamaraming sulforaphane, ngunit may isang trick. Kung gusto mong i-activate ang lahat ng antioxidant power nito, kailangan mo itong kainin ng hilaw o bahagyang steam dahil nasisira ang sulforaphane sa sobrang init. Kung pakukuluan mo ang broccoli sa loob ng 10 minuto, mawawala ang karamihan ng sulforaphane nito. Kung gusto mong lutuin ito, i-steam ito sa loob ng 5 minuto o isote sa katamtamang apoy sa loob ng 3 o 4 na minuto. Sa ganong paraan mananatiling buo ang sulforaphane. At may isa pang trick, kung magdagdag ka ng mustard powder o horseradish sa iyong nilutong cruciferous vegetables, maaari kang magdagdag ng mas maraming sulforaphane. Ang mustard at horseradish ay may enzyme na tinatawag na myrosinase na tumutulong na bumuo ng sulforaphane. At iyon ay dahil ang mga cruciferous vegetables ay tahimik na tagapagtanggol. Hindi sila gumagawa ng ingay, ngunit sa bawat pagkain mo nito, nililinis mo ang iyong katawan mula sa mga toxins, pinapakain ang iyong microbiota at pinoprotektahan ang iyong mga bato. Ang isa pang tagapagtanggol ng iyong mga bato ay isa na marahil ay nasa iyong kusina na. Pinag-uusapan ko ang bawang. Ang maliit na bulb na to na may matapang na amoy ay higit pa sa isang pampalasa. Gumagana ito sa maraming paraan upang protektahan ang iyong mga bato. Magsimula tayo sa practical na bahagi. Ang bawang ay napakababa sa potassium at phosphorus. Ang isang sariwang ngipin ng bawang ay meron lamang 12 mg ng potassium, halos wala. Maaari mo itong gamitin araw-araw nang hindi nag-aalala na labis na kargahan ng iyong mga bato ng mga mineral na hindi nila kayang alisin. Ginagawa nitong perpektong pampalasa para sa sinumang may kompromiso sa paggana ng bato, hindi tulad ng concentrated tomato na may maraming potassium. Ang bawang ay purong lasa ng walang panganib sa mineral, ngunit ang tunay na kapangyarihan nito ay nasa isang compound na tinatawag na alisin. Ang kakaiba ay ang alisin ay hindi umiiral sa buong bawang. Ito ay nabubuo kapag pinuputol mo o dinudurog ang ngipin. Sa pagkasira ng mga selula ng bawang,
nagtatagpo ang dalawang sangkap na dating magkahiwalay. Ang isang enzyme na tinatawag na alliinase ay kumikilos sa isang amino acid na tinatawag na alliin at mula sa reaksyon na yon, nabubuo ang alliin. Nagbibigay ang allicin sa bawang ng matalas na amoy at may malakas na anti-inflammatory at antioxidant na epekto. At paano nito pinoprotektahan ang iyong mga bato? Una, binabawasan nito ang systemic inflammation. Nakita na natin na ang chronic inflammation ay isa sa mga pangunahing mekanismo ng pinsala sa bato. Sa bawat pagkakataong may pamamaga, inilalabas ang mga pro-inflammatory cytokines. Ang mga molekula na yon ay umaatake sa mga tissue ng iyong mga bato, sinisira ang mga glomeruli at pinatitigas ang mga arterya. Hinarang ng alisin ang produksyon ng mga cytokines na yon. Kumikilos ito sa mga selula ng immune system. Sinasabi sa kanila na bawasan ng inflammatory response. At kapag bumaba ang pamamaga, nagtatrabaho ang iyong mga bato sa isang hindi gaanong hostile environment. Pangalawa, bine-neutralize ng alisin ang mga free radicals tulad ng mga antioxidant ng berries. Kinukuha ng alisin ang mga unstable molecules na nag-oxidize sa iyong mga selula. Dina-deactivate niya ang mga ito bago pa man sirain ang mga membranes ng mga glomeruli. Nababawasan nito ang oxidative stress sa iyong mga bato, pinoprotektahan ang mga filtering cells at pinapahaba ang kanilang buhay. Ngunit may higit pa. May direktang epekto ang bawang sa iyong presyon ng dugo. Kung natatandaan mo ang bahagi tungkol sa ilusyon ng pagiging maayos, nakita natin na sinisira ng hypertension ang mga arterya ng iyong mga bato nang hindi ka binabalaan at isa ito sa mga pangunahing risk factors para sa chronic kidney disease. Kaya nakakatulong ang bawang na pababain ang iyong presyon at habang pinapakalma ng alisin ang mga dingding ng iyong mga arterya, pinapagana nito ang produksyon ng nitric oxide sa endothelium, ang inner layer ng iyong mga daluyan ng dugo. Ang nitric oxide ay isang vasodilator molecule. Nagiging dahilan ito upang lumawak ang mga arterya at kapag mas malawak ang mga arterya, bumababa ang presyon. Higit pa rito, may mga pag-aaral na nagpapakita na ang pagkonsumo ng bawang araw-araw ay maaaring magpababa ng systolic pressure ng 8 hanggang 10 puntos. Maaaring hindi ito gaanong tila, ngunit para sa iyong mga bato, napakalaki ng pagkakaiba na yon. Bawat punto na ibinababa mo sa iyong presyon ay mas kaunting pinsala na naiipon sa mga renal arteries, mas kaunting panganib ng scarring sa mga glomeruli, at mas maraming taon ng preserved renal function. Bukod pa rito, ang bawang ang iyong pinakamahusay na kaalyado sa kusina upang bawasan ang sodium. Napakaraming lasa nito kaya maaari kang magsote ng gulay na may ginadgad na bawang sa halip na maglagay ng asin. Maaari kang gumawa ng homemade sauces na may bawang, sariwang kamatis, basil at olive oil, walang asin, salamat sa bawang. O maghanda ng dressings na may dinurog na bawang, apple cider vinegar, mustard at sariwang herbs. Kaya paano ka kumakain ng bawang? Ang susi ay kung paano mo ito inihahanda. Nabubuo ang alisin kapag pinuputol o dinudurog mo ang bawang, ngunit nasisira ito sa matinding init. Kung idaragdag mo ang ginadgad na bawang ng direkta sa isang napakainit na kawali na deactivate ang alisin bago pa man magamit ng iyong katawan, ang trick ay ito: putulin o durugin ang bawang at hayaan itong umupo ng 10 minuto sa temperatura ng kwarto.
pinahintulutan nito na mangyari ng buo ang reaksyon sa pagitan ng alliinase at alliin. Nabubuo ang alliinase at kapag nabuo na mas matatag ito sa init, pagkatapos ng 10 minuto na yon, maaari mo itong lutuin ngunit sa katamtaman o mababang apoy. Huwag itong sunugin. Ang nasunog na bawang ay nawawalan ng mga katangian nito at nagiging mapait. Kung kakainin mo ito ng hilaw, mas malakas ang epekto ngunit matindi ang lasa. Maaari kang maghiwa ng isang ngipin ng napakanipis at idagdag ito sa mga salad guacamole o homemade hummus, o maaari kang gumawa ng garlic paste. Durugin ang ilang ngipin sa isang mortar and pestle. Magdagdag ng kaunting olive oil. Minimal na asin sa dagat, isang kurot lang. At ang paste na yon ay ipahid sa toasted whole wheat bread, idagdag sa mga sopas sa dulo ng pagluluto o ihalo sa inihaw na gulay. Kung nag-aalala ka sa amoy, maaari kang ngumuya ng sariwang parsley pagkatapos kumain ng bawang. Binabawasan ng parsley ang amoy, gumagana rin ang pagnguya ng ilang cardamom seeds o pag-inom ng green tea. At kung meron kang problema sa pagtunaw sa hilaw na bawang magsimula sa nilutong bawang, mas malambot ito para sa iyong tiyan. Unti-unti mong mapapataas ang dami at subukan ng hilaw na bawang sa maliliit na dosis. Gayunpaman, kung umiinom ka ng anticoagulants, kausapin ang iyong doktor bago dagdagan ng husto ang iyong pagkonsumo ng bawang. May banayad na anticoagulant effect ang bawang. Hindi ito karaniwang problema sa normal na dami ng pagkain, ngunit kung balak mong mahilig sa pagkonsumo ng ilang ngipin sa isang araw, magandang ideya na kumonsulta. Sa madaling salita, hindi bigla ang bumababa ang paggana ng mga bato. Unti-unti silang humihina at kadalasan dahil sa mga desisyon na ginagawa natin araw-araw nang hindi iniisip. Nakita natin ang mga pagkakamali, chronic dehydration, nakatagong sodium, sobrang anti-inflammatory, pagbaliwala sa mga senyales, pagpapabaya sa bituka, added phosphates at refined carbohydrates. Bawat isa ay tahimik na sumisira sa iyong mga renal filters, ngunit nakita mo rin ang mga tools sa proteksyon. Mga berries na nag-neutralize ng free radicals, cruciferous vegetables na naglilinis at nagpapalusog sa iyong microbiota, at bawang na nagpapababa ng iyong presyon at nagpapababa ng pamamaga. Ang susi ay matutong makinig sa parehong maliwanag na senyales tulad ng kulay ng iyong ihi o pamamaga ng iyong mga bukong-bukong, pati na rin sa mga tahimik, ang mga tanging blood test lamang ang makakadiskubre. Bawat baso ng tubig na iyong iniinom, bawat sariwang pagkain na iyong pinipili, bawat label na iyong binabasa, at bawat pagsusuri na iyong ginagawa ay isang boto para sa iyong renal health. Ang iyong mga bato ay nagtatrabaho para sa iyo bawat segundo. Ngayon ay oras na para alagaan mo sila.